Ayon sa kanyang comment, parang may part 2 itong Alibay series nila. Parang lang ha, kasi parang kulang. Take care always, Kim Pao, road to forever kayo. So, ayan, ang masasabi lang natin dito ay sana nga. Sana nga po ay mayroong part 2 or ang tawag doon, anong tawag doon? Season 2, ganon. Itong The Alibay. Nako, sana nga itong meeting na to ay tungkol sa season 2. Nako, marami yung mga fans ang matutuwa kasi nabibitin nga po talaga at nakakabitin talagang tunay. Kasi parang may mga cut, parang minamadali, parang pinapaikli ba masyado. Kaka-counting episode na nga lang, aanuhin pa nila. Ikakat pa para mas mapaikli. Meron mang nagtatanong kung bago lang daw ba to, itong picture na to, or dati pa, parang sa Cebu pa daw kasi to. Ang masasabi lang natin, based sa atin pong paghahagilap at mga nasagap ngayon, ay bago lang po talaga ito. Based din sa buhok ni Kimi, hindi na rin siya masyadong kulot to, hindi na rin siya masyadong kulot dito, and haba na rin yung hair. So, mukhang bago lang po talaga siya. And pagka nagkaganon, ay ibig sabihin lang din ito, nakauwi na po si Papi. Isa rin yan sa gusto pong malaman ng mga fans Samantala, let's move on naman po sa komento ni Ma'am Helen Santos. Magandang gabi sa inyo, Ma'am Helen. Sabi niya, bakit baga iyang si Ogie Diaz ay nakikialam sa buhay nila Kim and Paolo? Bakit baga hindi siya ang gumusto kay Oliver, ha? Bakit? Sino ka baga sa buhay ni Kim, ha? Ogie, para ikaw ang magdesisyon ng sino ang gusto ni Kim, ha? Hindi pwedeng ikaw ang magdesisyon sa puso ni Kim. Hindi si Kim ang magsasabi sino ang gusto niya. Alam namin talaga si Paul lang ang para kay Kim. Sinasabi na nga, balimbing ka. Sabi mo, Kim Pao ka. Hindi ako naniniwala na sinabi mo. Lagi na lang ibinabagsak mo sina Kim and Paolo. Pinipilit niyo na ang gusto ninyo para kay Kim. Si Kim ang magdidesisyon niyan, hindi para pakialaman ang gusto ni Kim. Ikaw na lang kaya, dalawa baka kayo ang bagay, ikaw na lang kaya, kayong dalawa, baka kayo ang bagay na dalawa ni Oliver. Ma'am Helen Santos, based dun sa nabasa ko, si Ogie naman po, ay chinika niya na usap-usapan nga raw sa social media na nagli-live-in na sila Kim and Paolo. Yun yung chinikan niya, ha. Na yun nga, usap-usapan ngayon sa social media. Kim and Paolo yung nagli-live-in. Although sabihin man ng mga fans na okay lang sa kanila yun, walang kaso, hindi issue, ako'y naninindigan naman na yung chika na yan or yung usap-usapan na yan na umiikot sa social media ay hindi totoo sapagkat si Kim Chiu po ay may paninindigan yan. And kung napanood nyo nga yung interview niya before, talagang hindi po siya pabor sa yung mabuntis siya at makipag-live-in ang hindi pa siya kasal. Yan yung talagang hinangaan ko kay Kim, kaya imposible talaga na mangyari yon. Pero yung about do sa Oliver, may nagsabi lang, mayroon pong comment, hindi galing kay Ogie, but may nag-comment na kung kay Paolo lang din daw pala babagsak si Kim, tulad yan, nakipag-live-in pa raw kay Paolo. Kung si Paolo lang din naman, pagsisisihan niya, dapat doon na lang daw kay Oliver. Yun, Ma'am Helen, kukorek lang natin. So, may ibang nagsabi noon na para bang minamaliit niya si Paolo, kung kay Paolo lang din babagsak. Ano tingin mo kay Paolo? Mayaman kaya si Paolo, tahimik lang yan, ha? Di yan porke, bakit Paolo Avellino lang tingin sa kanya? I mean, parang ang liit ni Paolo kung sa paningin nyo. Huwag ka, negosyante rin yan si Paolo Avellino. Meron din yung production company.
Huwag niyong minamaliit yan, mayaman yan. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Rosemary Jano. Sabi niya dito, natandaan ko sa ASAP Milan 2023, meron siyang solo. Meron din silang duet ni Kim for Lil lang. First time nilang magka-duet. Kinilig silang dalawa habang nag-prod. Kasama talaga siya sa heartthrob and leading man. Pero nung sila na ni Kim, sumama lang siya isang beses sa ASAP LA. Pero after that, hindi na siya sumama sa mga leading men. Nung Christmas 2024, wala siya. Pero may part siya na or solo performance naman siya palagi. Doon lang sa ASAP Canada na wala siyang solo. Sila lang ni Kim nag-duet twice. So, masasabi lang natin dito, ibig sabihin, in short, Ma'am Rosemary Jano, in short, mula nang maging partner sila ni Kim, ay hindi na sumama si Paulo or hindi na isinasama si Paulo sa mga leading men. Ibig sabihin, nakafix na yan kay Kim Chiu. Huy, grabehan naman nga yun. So, meaning, hindi na makikipag-partner pa si Paulo sa iba. Hindi na siya kasama sa mga leading men na pinapartner sa kung sino-sino. Ay, bongga naman talaga yon. Anyway, dumako naman nga tayo dito kay Paulo Avellino na hanggang ngayon ay palaisipan sa mga fans kung nakauwi na ba. Napakatahimik pa naman ni Pau. Hindi siya kagaya ni Kim Chiu na lahat na halos lahat ng galaw ay talagang nakaano yan, document. Halos lahat ng galaw ay talagang isinishare niya sa mga fans. Si Paulo napaka-rare talagang mag-share niya. Hindi kasi siya pala social media, no? So, na-appreciate ko nga kapag may mga updates si Pau. Ngayon, ang latest kasi alam ng mga fans ay hinarang si Paulo umuwi. Hindi agad pinauwi. Ngayon, ang tanong ng mga fans, bakit ka pumayag, Pau? Bakit ka pumayag magpaiwan? Paano na si Kim? Paano mo masasamahan si Kim Chiu? Kung ikaw ay magpapaiwan at magtatagal dyan, paano mo daw naaatim na tumagal dyan nang wala si Kim Chiu? Ay, grabe naman makapang-question yung iba, ha? Anyway, at dahil nga nasisimulan na ang pangong-question, kasi hindi nila maintindihan bakit magpapaiwan si Pau doon. Yung iba kasi talagang gusto lagi magkasama si Kim and Paulo, no? So, naano tuloy ngayon, itong pagtigil niya sa isang binibini doon. Isang kandidata nung nag-perform si Paulo. Kasi may isa doon na talagang kinausap niya at sinabihan at nag-hi talaga si Paulo. Parang, ito, yung naglalakad siya, tapos biglang tumigil, nakatingin lang sa isang dalaga, tapos sabi niya, nagsalita si Paulo ng hello. Ayun, nag-hello na parang attracted si Paulo, na-attract si Paulo or natigilan sa ganda ng isang kandidata. Ganoon yung dating sa kanila. Na para bang isang napakalaking kasalanan na ngayon ang mag-hello. Na para bang kapag nag-hello ka, ibig sabihin type mo na. Uy, wala namang ganon. Hindi naman po porke nag-hello si Paulo Avellino at huminto doon, ibig sabihin ay na-attract siya. Sadyang malapit na kasi, 'di ba nagtumutugtog na sa pa-intro na yung kanta niya, 'di ba? So nag-hello lang siya para hindi awkward ganyan. And nandoon siya para mangharana talaga po sadya. Haranahin yung mga dyan, mga tao at magpasayahin sila, di ba? Kaya nga siya binayaran dyan para makapagpasaya. So, anong gusto niya gawin ni Paulo? Maging tuod dyan, di ba? So, yung iba tuloy, sinasabi na, eto kaya ang reason kung bakit si Paulo ay tumigil pa muna dyan sa lugar na yan. Nako naman, ma-advise ko lang po sa inyo, bawasan po natin ang pagiging selosa. Uy, para bang ang mga fans pa ngayon ang mas nagsiselos para kay Kim. Para sa mga Kim Pao fans, siguradong sobrang saya nila dahil makita muli si Paulo Avellino sa Manila. At syempre, kaabang-abang rin ang pagkakataon na makita silang dalawa, Kim Chiu at Paulo, na magkasama sa isang event o simpleng pagkataon lang. Para sa fans,
parang panibagong dahilan para muling ma-reignite ang kilig at excitement na dati nilang naramdaman sa kanilang tambalan. Bukod dito, maaring nagdulot din ito ng positibong vibes sa fan community, lalo na kung nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-share ng kanilang kasiyahan sa social media. Ang ganitong balita ay parang maliit na regalo para sa loyal fans na matagal nang sumusuporta sa tambalang Kim Pao. Kung susuriin natin, hindi lang ito basta kasiyahan. Nagpapakita rin ito ng suporta at pagmamahal ng fans sa kanilang paboritong tambalan. At syempre, sa mga fans na matagal nang umaasang may mas malalim pang collaboration o project sina Kim at Paulo, dagdag motivation ito para abangan ang susunod nilang proyekto. Ang masasabi ko sa balitang ito ay talagang nakaka-excite para sa mga Kim Pao fans ang pagbabalik ni Paulo Avellino sa Manila. Para sa kanila, parang muling nabuhay ang kilig at saya, lalo na't marami ang umaasang magkakaroon ng pagkakataon na makita silang dalawa, Kim Chiu at Paulo, na magkasama kahit sa simpleng event lang. Bukod sa kilig factor, nakakainganyo rin ito sa fan community dahil nagbibigay ito ng positibong usapan, bonding at excitement sa mga fans. Para sa kanila, hindi lang basta entertainment ang balita, kundi pagkakataon rin na may pakita ang suporta at pagmamahal nila sa tambalang Kim Pao. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita ng power ng fandom at ng kanilang dedikasyon. At syempre, nagbibigay rin ito ng bagong energy sa mga posibleng proyekto o activities ni Kim at Paulo sa hinaharap. Para sa kanila, ang pagbabalik ni Paulo Avellino sa Manila ay parang muling pagbuhay ng kilig at excitement na matagal na nilang hinihintay. Hindi lang basta simpleng balita ito. Para sa fan community, ito ay simbolo ng muling pagkikita o posibleng pagtutulungan ni Kim Chiu at Paulo na siyang nagdadala ng saya at inspirasyon sa kanilang araw-araw. Ang mga Kim Pao fans ay talagang kilala sa kanilang matinding suporta at dedikasyon. Kaya naman hindi nakapagtaka na labis nilang ipinagdiwang ang pagbabalik ni Paulo. Para sa kanila, bawat galaw at update ng kanilang paboritong tambalan ay mahalaga, mula sa mga simpleng larawan, event appearances, hanggang sa mga proyekto sa telebisyon o pelikula. Ang ganitong kasiyahan ay hindi lang nagpapakita ng fan loyalty, kundi pati na rin ng sense of community sa mga fans na nagbubuo ng isang masayang mundo ng pagkakaisa at kilig. Bukod dito, ang balitang ito ay nagdadala rin ng positibong energy sa industriya ng showbiz. Ang pagbabalik ni Paulo sa Manila ay maaring magbukas ng mas maraming opportunities para sa kanya at para kay Kim, lalo na sa mga bagong projects o collaborations. Hindi may kakaila na ang tambalang Kim Pao ay may chemistry na pinapahalagahan hindi lang ng fans, kundi pati ng producers at creative teams. Kaya tiyak na maraming inaabangan na posibleng proyekto sa hinaharap. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang basta update sa showbiz. Ito ay pagdiriwang ng fandom, kilig at excitement at nagpapakita rin kung gaano kahalaga ang mga tambalan tulad ng Kim Pao sa puso ng mga fans. Para sa kanila, bawat simpleng detalye tungkol sa tambalan ay isang pagkakataon para maramdaman muli ang saya at inspirasyon na dulot ng kanilang paboritong duo. Bukod sa kasiyahan ng mga Kim Pao fans sa pagbabalik ni Paulo Avellino sa Manila, pwede rin nating idagdag ang ilang mahalagang punto. 1. Posibleng proyekto o collaboration. Ang pagbabalik ni Paulo ay maaring magbukas ng pinto para sa bagong project kasama si Kim Chiu tulad ng teleserye, movie o special appearances. Kaya excited hindi lang ang fans kundi pati ang industriya sa mga posibilidad na ito. 2. Fan engagement. Malaki ang oportunidad para sa mga fans na muling makapag-bonding sa kanilang idolo. Maaring magkaroon ng meet and greet, fan events o social media interactions na magpapaigting sa excitement ng fandom. 3. Impact sa tambalan. Ang muling pagkita ng Kim Pao ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang kanilang chemistry sa screen at sa fans. Ito rin ay nagpapatunay na kahit ilang taon na ang lumipas, mayroong matibay na suporta mula sa kanilang fanbase. 4. Positibong vibes sa showbiz. Ang ganitong balita ay nagbibigay ng positibong energy sa industriya dahil nakakapag-generate ng hype at excitement na siyempre ay nakakatulong sa mga projects na kanilang gagawin. Sa madaling sabi, hindi lang basta pagbabalik ito ni Paulo sa Manila. Ito ay isang pagkakataon para sa kilig, bonding ng fans, at posibleng bagong kapanapanabik na proyekto.